Marikina Press Officer Claire Castro na maaaring ikonsiderang inciting to sedition ang panawagang protesta ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson para maalis sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang panayam, sinabi ni Castro na para sa kanya ay sedition ang ginawang ito ni Singson. Inciting to sedition daw ito dahil inihikayat niya ang mga taong patalsikin ng presidente. Nako, patay ka, Chavit. Yari ka kay Yusik Lero. Lagot si Chavit. Oo. Magkikita na sila ni Digong sa kulungan o kaya ni Kibuloy. Diba? Paano na ngayon ito? Ha? At ang Diyos ni Kibuloy ay si Digong. Grabe, no? Saan kayo nakakita ng ganun? Pinaniniwalaan ng mga DDS na si Kibuloy ang may-ari ng kaluluwa nila. Pero pinagdadasal nila, eto, ulitin ko. Naniniwala sila na si Digong ay si Kibuloy ang nagmamay-ari ng kaluluwa nila. Di ba? Si Digong naman, hindi naniniwala sa Diyos. Pero yung mga DDS, nagdadasal sa Diyos para makalaya daw si Digong. Anong klaseng kabubuhan yan? Ngayon, dito naman tayo. Kaya Chavit, niyari siya ni Atty. Claire dito. Maaari daw siyang kasuhan ng rebellion o kaya sedisyon sa kanyang pangiingganyo sa mga kababayan natin, sa mga men in uniform para bumaliktad o tumalikod kay Pangulo. Parang si parang si Puki. Parang si Puki lang, mga kababayan ko to. Kabilaan niya na sinabi rin itong ipauubaya niya sa DOJ ang desisyon kung magsasagawa ba ito ng motu proprio investigation hinggil dito. Samantala tila hindi naman tinanggap ng palasyo ang hamong debate ng dating gobernador kahapon. Ay, teka muna. Kamo meron kang mga ebidensya, bakit pa makikipag-debate pa ang Pangulo? At saka sino ba si Chavit kay Pangulo? At saka alam nyo, ang Pangulo, mga kababayan ko, hindi na para sa mga debate na ganyan. Panalo na yan, presidente na yan eh. Kahit ho ako, wala po akong pagbibigyan na debate. Busy ako. Oo, busy ako sa pagtatrabaho. Hindi ako makikipagdebate kahit kanino. Lalong-lalo na sa isang matandang mukluban na na yumuyot-yut din ng 14 anyos. Oh. Tama, mali. So ngayon, mga kababayan ko, eto, tingnan ninyo, mga kababayan ng katwiran nila, debate daw. Kung meron ka pala, ebidensya, di ba? Di dali mo na sa Korte Suprema, dali mo sa Korte, impeach nyo na si Pangulong Bongbong, at doon kayo magkita-kita, yun ang totoong debate. Bakit? Bakit nila ginagawa yung ganon? Yung bang ipoprovoke nila si Pangulo na, tara nga, debate nga tayo. Kasi mga kababayan ko, gusto nilang palabasin sa mga mahihina ang kukote at nuknukan ng mga tangat bobo ng mga DDS. Ayun kita nyo. Ayaw na makipag-debate kasi totoo yung sinasabi ko. Ganon ang style ng mga yan eh. Hindi nyo ba nagigets? Hina naman. Ang hina nyo naman kung hindi nyo magets yung ganong style. Pambata yun eh. Si Chavit bumabalik na sa kabataan. Nagiging ulyanin na. Inamon nga ni Singson si Pangulong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang debate matapos. Yun, si Speaker, magdebate kayong dalawa. Doon. Magkakaalamanan talaga. Tapos niyang sabihing may kinalaman ang mga ito sa issue ng flood control projects. Ayon kay Castro, sobrang busy na ng presidente. Sa pag-aaral pa nga lang daw ng budget, wala na itong bakasyon. Dagdag pa niya, hindi debate ang solusyon sa korupsyon, hindi aksyon. Action daw. Oy, Chavit, magdemanda ka na. Mag-file ka ng impeachment. Ganon. Yun ang dapat, yun ang proseso. Diba? Yun talaga ang proseso, mga kababayan ko. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, etong si Chavit, parang ganito lang din ang ginawa kay Poke. Tignan nyo. Ito pong si Poke, mga kababayan ko
Sabi niya, wala akong sinasabing gano'n. Oy, kasabayan pong napapanood nga pala, nilabiyahin ni Koy ang ating live sa sa Bingador mga kababayan. Tingnan nyo, parehas na parehas sila ng sinasabi ni Puki. Eto na lang. Kaya lang pabanguhan na lang silang dalawa ni Chavit, sa palagay nyo, sino mas mabango sa kanila? Ito na. General Romeo Brother, Yan. Yan. Chief of Staff, Yan. Armed Forces of the Philippines, Ano sabi? at sa lahat ng mga kasundaluhan, At sa lahat daw ng kasundaluhan, kasama si Chief of Staff Bronner. General Milencio Nartates Jr., General Milencio Nartates, PNP. Chief Philippine National Police, Oh. at sa lahat ng kapulisan, malinaw na malinaw, Na? nagtatangis ang langit, Nagtatangis ang langit para kay Digong yun. At saka sa paniniwala nyo kay Kibuloy. Tinig natin, nakita natin ng ating Commander-in-Chief Ay. ay hindi karapat-dapat dahil siya ay magnanakaw. Paano mo nasabi nasa ng ebidensya mo? Sa lahat ng general, eto pinakabobo. Yung bang salita lang na salita pero wala namang ebidensya, mga kababayan, kitang-kita na niya raw niya yung pagnanakaw ni Pangulong Bongbong. Asa lang ebidensya mo, Puki? At siya ay bangag. Tamad daw, mga kababayan. Hindi na nga nagbabakasyon ng Pangulo, trabaho ng trabaho, ang daming mga pinipirman, ang daming proyekto. Tulad ng kaninang umaga, ang daming mga accomplishment yun ng Pangulo. Hindi ba nakikita na itong Puki na to? Sa lahat yata ng Puki, ito walang mata Diba? Buti pa yung, buti pa yung kay Sara, may mata. Eto, mga kababayan, wala. Anak ng pating na Puki na to, wala yatang mata Ay, wait lang. Nabubulol kasi ko, meron kasi ko minsan, yung S wala. Pukis pala. Pukis, ayan. Sorry naman. Sorry naman tuloy. Kaya ang taong bayan, Ay. pakinggan ninyo ang kanyang sinisigaw. Pakinggan nyo ang sinisigaw nino. Sino? Sino ang sumisigaw ba? Ito naman, labo rin, parang si Sara Liwanagan mo nga yung sinasabi para maunawaan ng tao. Kaya tuloy walang sumasama kasi hindi naiintindihan yung mga sinasabi nyo.